Nag-uusap ang magkaibigang Pedro at Juan. Tinanong ni Juan si Pedro, "Pedro, alam mo ba ang kwento ng tatlong tanga?" Sumagot si Pedro, sabi niya, "Hindi, bakit?" "Pwes, pang-apat ka na." Nangihingi ng 20 pesos si Pedro sa kanyang asawa. Subalit sobrang higpit ng kanyang asawa sa pera, hindi pinagbigyan si Pedro. Sa halagang 20 pesos, sumama ng todo ang loob ni Pedro. Siya'y inatake at namatay. Kaya nung nakaburol na galit ng mga anak sa kanilang ina. Ang sabi ng panganay na anak, "Nanay, nung nabubuhay si tatay, 20 pesos lang, hindi mo binagyan, inatake tuloy. Tapos ngayon patay na siya at nakaburol na." Saka mo siya inipitan ng pera sa kamay niya at 100 pa. Isang batang ina ang sumakay sa pasaherong bus, nakatabi niya ang isang lalaki. Kilik-kilik ng nanay ang kanyang sanggol na anak at ito ay iyak na iyak. Para tumigil ang pag-iyak ng anak na sanggol, ay naobligang padedehin ng nanay niya sa kanyang dede ang kanyang anak na sanggol. Subalit ayaw naman dumede na sanggol at nagpapatuloy lamang to sa pag-iyak. Kaya sinabi ng nanay, "Dedehin mo na to, kapag hindi mo to dinede, ipapadede ko to sa mamang katabi ko." Subalit hindi pa rin dinede ng sanggol. At ito ay nagpatuloy lamang sa kanyang pag-iyak. Kaya nagalit na ang kanyang nanay. Sinusumigaw na, sabi na naman, "Dedehin mo na to, kapag hindi mo pa to dinede, ipapadede ko na to sa mamang katabi ko." Hindi pa rin dumede ang sanggol, nagpatuloy lamang to sa pag-iyak. Hanggang sa nag-warning na talaga ang nanay, sinabi ng, "Isa pa, kapag hindi mo pa rin to dinede, ipapadede ko na to sa mamang katabi ko." Subalit hindi pa rin dinede ng sanggol at ito'y nagpatuloy pa rin sa pag-iyak. Nagsalita na ang mama. Ang sabi niya, "Ale, tutuhanin mo naman yung sinasabi mo. Lagpas na ako sa bahay namin, hindi tuloy ako makababa-baba." Nagkaroon ng hold-upan sa isang bangko. Sa kabutihang palad, isa sa mga hold-upper ang nahuli ng mga pulis. Hindi na siya nakapalag. Subalit matalino itong hold-upper. Siya ay nagpanggap na bulag at sinabing wala siyang makita, puro kadiliman. Habang ine-interrogate siya ng mga pulis, ang ginawa ng isang pulis, pinakitaan siya ng napakaraming pera. Nagtanong ang pulis, sinabi ngayon, "O ito, ano ang nakikita mo?" "Puro kadiliman po," ang sagot lagi ng hold-upper. Dinala sa labas ang hold-upper, tinig na tinig ang araw, itiningala, iniharap sa araw. Nagtanong uli ang pulis, "Ano ang nakikita mo?" Sumagot ang hold-upper, "Puro kadiliman po." Bigo ang mga pulis para mapaamin ang hold-upper. Subalit may isang pulis na inaya ang kanyang superior, isinama ang hold-upper sa isang beer house. Pagpasok nila sa beer house, pumunta ang mga pulis at ang hold-upper sa isang VIP room. Pagdating nila sa VIP room, pinagsayaw ngayon ng hubot-hubad ang isang dancer sa harapan mismo ng hold-upper. At tinanong uli ang hold-upper, "Ayan, ano ang nakikita mo?" Sumagot ang hold-upper, "Puro kadiliman po." Ang ginawa ngayon ng isang pulis, pinagsayaw ngayon ng hubot-hubad ang dancer sa mismong mukha ng hold-upper. At tinanong uli siya ng pulis. Ang sabi ng pulis, "Ngayon, ano ang nakikita mo?" Sumagot pa rin ang hold-upper, "Puro kadiliman po." Biglang binatukan ng pulis ang hold-upper at sinabi ng pulis na, "Puro kadiliman ang sagot mo, samantalang ang junior mo ay kay tigas-tigas."